Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakalitis nating update sa magilagay ng panahon ngayong araw ng Friday, 26 ng Hunyo taong 2026. Base nga po sa ating pinaka-satellite image, ang bagyong ating minimonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na may local name na Bagyong Francisco ay huling namataan sa layong 680 km hilagang silangan ng Itbayat, Batanes, kung saan nga po taglay nga po nito ang lakas na hangin na umaabot sa 95 km per hour malapit sa sentro, samantalang may pagbugso naman ito na umaabot sa 115 km per hour habang kumikilos pahilagang silangan sa bilis na 20 km per hour. Sa kasalukuyan nga po ay nasa labas na nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility bilang isang severe tropical storm category. At para naman nga po sa pagiging track nitong Bagyong Francisco na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, makikita nga po natin pagsapit ng umaga ng 8 AM, makita po natin sa layong 910 km silangan ng extreme northern Luzon, kung saan nga po hihina nga po ito into tropical storm category na may lakas na hangin na umaabot sa 85 km per hour near the center, samantalang kumikilos pa nga rin po ito pahilagang silangan sa bilis na 20 km per hour, kung saan inaasahan na po natin na tuluyan ng lalayo ng ating bansa ang Bagyong Francisco nating monitor. Ngunit lubos pa rin po natin pinag-iingat ang ating mga kabayan sa mga biglaang bugso-bugsong hangin na dulot nga po nitong hanging habagat habang papalaw itong Bagyong Francisco nating monitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, ang bagyong ating monitor sa may silangang bahagi ng ating bansa na may international name na Higos ay kasalukuyan na nga pong pumasok ang ating Philippine Area of Responsibility at huling namataan ho yan sa layong 1,295 km silangan ng extreme northern Luzon, kung saan nga po taglay na nga po nito ang lakas na hangin na umaabot sa 95 km per hour near the center, samantalang may pagbugso naman ito na umaabot sa 115 km per hour habang kumikilos nga po ito pahilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour. At inaasahan nga po natin, at dahil nga po nasa loob na nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility, ay binigyan na nga po natin ito sa local name na Bagyong Gardo, ang pangpitong bagyo na nabuo sa taong 2026 at pangatlong bagyo naman sa buwan ng Hunyo. At para naman sa magiging track nitong Bagyong Higos na pinangalan na nga po natin ito sa local name na Bagyong Gardo, makikita nga po natin pagsapit ngayong umaga ng 8 AM, huling mamamataan po yan sa layong 1,300 km silangan ng extreme northern Luzon, kung saan nga po isa pa nga po itong severe tropical storm category habang papalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. At taglay nga po nito ang lakas na hangin na umaabot sa 95 km per hour malapit sa sentro, samantalang kumikilos nga po ito pahilaga sa bilis na 30 km per hour. At inaasahan din nga po natin pagsapit mamayang hapon or gabi sa oras na 8 PM ay huling mamamataan ho yan sa layong 1,640 km hilagang silangan ng extreme northern Luzon, kung saan nasa labas na nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility na may taglay na lakas na hangin na umaabot sa 85 km per hour near the center, samantalang may kategory nga na lang po ito na tropical storm category, kung saan bagya nga po itong humina habang palabas ng ating Philippine Area of Responsibility or nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. At kumikilos nga po yan pahilaga sa bilis na 55 km per hour, kung saan bahagya nga pong mabilis ang kanyang movement, kaya inasa natin mas mabilis nga po ang paglayo ng bagyong ito na si Bagyong Gardo sa ating bansa. Samantala, bukod nga po dito sa Bagyong Francisco, patuloy pa rin ang pag-iral nitong hanging habagat na siyang nagdudulot nga po ng mga bugso-bugsong hangin, lalong-lalo na dito sa may most of Luzon. Kaya naman lubos pa rin po natin pinaganda ang ating mga kababayan sa mga bigla-bigla ang bugso ng hangin at sinasamahan po yan na maulap na paporin at mga kalat-kalat na mga pag-ulan.
na siya magdudulot naman ng posibleng localized flooding sa mababang lugar at pagguho ng lupa sa bundok na lugar dahil nga po sa nasa natin na patuloy ng nakararanas ng mga biglaang buhos ng mga pag-ulan dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya naman malambot na nga po ang mga lupa sa mga bundok na lugar na posible nga po mag-landslide. Kaya naman posible nga rin po ang mga localized flooding o mga biglaang pagbaha sa mga mababang lugar. At dahil dyan may nakataas pa rin po tayong weather advisory or babala sa mga malakas na mga pag-ulan na maaari pa rin maranasan ngayong araw hanggang bukas ng umaga. Dito po yan sa area ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro kung saan makakaranas ng 50 hanggang 100 mm na mga pag-ulan na maaari pa rin magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya naman lubos pa rin po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan, especially dito sa mga nabanggit na lugar. Samantala sa mga hindi po nabanggit na lugar, hindi po natin inaalis ang posibilidad na makaranas din po ng mga pag-ulan na dulot nga po itong aking habagat na hinihila nga po nitong bagyong ating monitor na nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility na bagyong Francisco. At bukod nga po dito sa dalawang bagyong ating monitor sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, may local name na Francisco and Gardo, ay mayroon po tayong namamataan muli dito sa may silaang bahagi ng Mindanao kung saan huling namataan nga po yan sa layong 3,005 km ng Mindanao bilang isang tropical depression category na may lakas na hangin na umabot sa 55 km per hour, samantalang may pagbuso naman ito na umaabot sa 65 km per hour habang kumikilos nga po ito pakanluran sa bilis na 5 km per hour kung saan medyo mabagal nga po ang kanyang movement papalapit dito sa ating bansa na kung saan inaasahan po natin na mag-i-intensify pa nga po ito sa mga susunod na mga araw at oras. Kaya naman lubos pa rin po natin pinaganda ang ating mga kababayan sa mga posibilidad ng bagong epekto nitong bagong bagyo kung saan ang pangatlo nga pong bagyo na nabuo dito sa ating minomonitor na Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, nasa labas pa nga rin po ito ng ating Philippine Area of Responsibility at kung pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility at ganap pa rin na bagyo ay bibigyan po natin ito sa local name na Bagyong Henry kung saan nga po posible nga po itong dumaan dito sa may area ng Visayas patungo dito sa may Maropa bago tuluyan makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility or bansa. Dahil nga po, base nga po sa ating climatological track sa buwan ng Hunyo, nakikita nga po natin na may mga bagyo lang na lumalapit dito sa may silang bahagi ng ating bansa bago tuluyan lumihis. At mayroon din tayong senaryo na posibleng maglandfall ang mga bagyo na nabubuo dito sa may Mindanao. Kailagang kanluran ang kanyang pagkilos at posible nga pong dumaan dito sa may Visayas at may Maropa. At mayroon din tayong senaryo na posibleng dumaan din dito sa may area ng Bicol Region, patungo dito sa may Quezon, Metro Manila, patungo dito sa may area ng Zambales at Bataan bago tuloy makatawid ng ating bansa. Kaya naman labos pa natin pinaganda ang ating mga kababayan sa posibleng epekto nitong bagong nabuong bagyo sa may silangang bahagi ng Mindanao. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala po tayo nakataas ng gale warning sa kahit anong baybayin ng seaboard. Ngunit lubos pa rin po natin pinaganda ang ating mga kababayan sa moderate to rough condition pa rin dito sa may area ng Batanes, Babuyang Group of Islands. Nadulot nga po nitong Bagyong Francisco na nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility kung saan nagdudulot nga rin po ito ng mga pagtaas pa rin ng alon dahil po sa mga localized thunderstorm na kanyang daladala. Kung saan meron po tayong inaasahan ng mga pag-alon na umaabot sa 3.5 metro ang taas ng mga pag-alon na mapanganib pa rin sa ating mga kababayan na may mga maliit na sasakyang pandagat, especially dito sa area ng Batanes and Babuyang Group of Islands. Samantala sa malulubing bahagi ng ating seaboard, mayroon po tayong inaasahan na slight to moderate na mga pag-alon na malaya pa rin makapaglalag ang ating mga kababayang mga isda sa kahit anong baybayin ng ating seaboard. Ngunit maging alerto pa rin po tayo sa mga localized thunderstorm na siyang papatas ng mga pag-alon at mga bugso-bugsong hangin, especially dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon and Visayas. Nadulot nga rin po ng hanging habagat. At yun nga po ang pinakalitis nating update sa may lagi ng panahon ngayong araw ng Friday, ika-26 ng Hunyo taong 2026. Maraming salamat sa inyong lahat at kung bago pa lamang kayo sa aming YouTube channel, huwag kaligtang mag-subscribe para ma-notify po kayo sa mga panabago namin ulit pa na aming lalabas o kung dito sa Samahan ng Panahon.
na nabuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Maraming salamat at ingat palagi.